kumpleto ang document pero na-deny pa rin ang visa mo. Ano nga bang nangyari? Hindi kaya nagkatalo lang to sa kwento? Aray ko! So pag-usapan natin ngayon, Wanderers, ang importance ng cover letter. And this, we will talk about it while we are here in the beautiful place of Bohol, Philippines. Cover letter, Wanderers, yes, ito ang isa sa pinaka-important documents sa application mo for your visa. Sino ba ang nagre-require ng mga cover letter? Most of the embassies, they do. And even hindi nga sila nagre-require about it, gusto ko lagyan pa rin ninyo ng cover letter ang application ninyo para makatulong ito paano ninyo maiihain ng maayos ang inyong documents sa embassy. So first of all, ano ba ang dapat laman ng cover letter? Siyempre, yung date mo, kailangan yung date kung kailan ka nag-a-apply or at least closer to the date kung kailan ka nag-a-apply. And then pangalawa, ang cover letter, kailangan naglalaman ng summary ng lahat ng magandang qualifications mo as an applicant. Ano yung magagandang qualifications na yon? For example, ano bang trabaho mo? Saan ka ba nagwo-work? I-specify mo. Kung maganda yung amount ng salary mo, pwede mo rin ilagay. And ano ba ang purpose mo? Bakit ka pupunta sa country na ina-applyan mo ng visa? So for example, sa Schengen, when you go to Europe, alamin mo, pupunta ka ba doon para makapag-turista or pupunta ka ba doon para mag-visit sa relative mo, ilagay mo yung purpose mo, kailangan clear yan. And of course, ilagay mo rin ano bang date ng travel mo, kailan ka pupunta doon. And kailangan specific at hindi dapat nakakalito na matagal ka ba magstay doon or baka isipin nila mag-overstay ka na doon. Kailangan nilang malaman ang plan mo kung gaano ka katagal magstay for your trip. And importante din, na magbigay ka ng personal background about yourself. Ano ba yung ginagawa mo? May trabaho ka ba? May negosyo ka ba? Lalo na kung big time ang naman ang lahat ng mga information na ito, ilagay mo sa cover letter mo. And importante rin makita ng consul because hindi naman niya titingnan isa-isa yung passport mo kung ano yung mga tatak nun. Ilagay mo na rin yung mga countries na napuntahan mo if ever na marami ka nang napuntahan na bansa. This, kailangan maging present sa cover letter. Remember that the cover letter is a summary of yourself, lahat ng mga positive attributes mo, lahat ng mga positive things about you. Dito ay lahat ay kailangan malaman ng consul. And alam nyo naman that first impressions last, diba? So, ibig sabihin, pag nabasa ng consul ninyo ang cover letter and he will say or she will say, wow, impressive naman itong applicant na to. And then who knows, baka hindi na nga niya tingnan yung remaining documents mo. But of course, kahit tingnan niya, ibig sabihin, gusto lang niyang makuha yung confirmation out of all the information that you put in the cover letter. And yun yung kagandahan ng cover letter because it says all the things that they want to see. It says all the things na hindi ka magti-TNT doon, wala kang gagawin na kababalaghan or milagro. Ang gusto mo lang mag-travel and babalik ka pa rin dito sa Pilipinas. If you have several businesses, i-mention mo na yan. Kahit sabihin mo yung mga pangalan ng mga businesses mo. Or if you're working with a big company, i-mention mo rin ang big company names ninyo para malaman niya na big time din kayo as an applicant. And yes, everything, yung supporting documents ninyo will be the confirmation of what you put in your cover letter. So please make sure ayusin ninyo ang cover letter ninyo para makita ng consul on the first impression na, wow, this applicant is really, really qualified for the visa. So that's it, Wanderers. Ang cover letter, kailangan maging present sa application ninyo para makita ng consul in summary of everything na kayo ay maayos na applicant. And that's it, Wanderers. Another tip from us. So if you have experiences na nakatulong sa inyo ang cover letter ninyo at na-showcase ninyo ang sarili ninyo sa application sa visa, then mag-comment naman kayo dito at magkwentuhan tayo. Actually, ako nagbabasa ng mga comments ninyo. Ako rin ang sumasagot. So please comment and I will answer you with all your inquiries. And of course, please like, share, and subscribe our YouTube channel, Visa Mo Wander Ko. And if you want to experience Bohol and makakita kayo ng mga dolphins dito and all the beautiful tours around, please contact Uni Wonder Travel and Tours and we will help you out and we will arrange the best package for you. Until then, Wanderers, next time again. Bye!